Ayon ang Genesis chapter 29 verse 1 to 5. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang sa dumating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siyang isang balon ng tubig sa kaparangan. Sa paligid nito'y may 3 kawan ng mga tupang nagpapahinga, sapagkat doon pinapainom ang mga ito. Ang balon ay may takip na malaking bato, at binubuksan lamang ito kapag papainumin na ang mga tinitipong kawan. Matapos painumin ang mga ito, muli nilang tinatakpan ang balon. Tinanong ni Jacob ang mga pastol na naroon, "Taga saan kayo?" "Mga kaibigan." "Taga Haran," tugon nila. "Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor?" Tanong niyang muli. "Oo," sagot naman nila. Magandang gabi sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 29 verses 6 to 10. Kumusta na siya? Tanong pa niya. Mabuti, sabi naman nila. Hayon at dumarating si Raquel, ang anak niyang dalaga, kasama niya ang kawan ng kanyang ama. Maaga pa naman, sabi ni Jacob, bakit hindi ninyo painumin ang mga tupa at dalhin muna sa pastulan bago ikulong? Aba, hindi maaari, sagot ng mga pastol. Ang lahat ng pastol ay kailangang narito bago buksan ang balon. Saka pa lamang kami maaaring magpainom. Nakikipag-usap pa si Jacob nang dumating si Raquel na kasama ang kawan ng kanyang ama. Nang makita ni Jacob si Raquel na kasama ang kawan ni Laban, binuksan ni Jacob ang balon at pinainom ang mga tupa. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Good morning po. Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Genesis chapter 29 verses 11 to 15. Kay Sis Mary po ito. For the meantime, ako po muna. Sabi dito, pagkatapos nilapitan niya ang dalaga at hinagkan. Napaiyak siya sa tuwa. Sinabi niya, "Ako'y pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiyo Rebecca." Patakbong umuwi si Raquel at ibinalita ito sa ama. Sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin. Niyakap niya ito at hinagkan. Saka isinama sa kanila. Nang maisalaysay ni Jacob ang lahat, sinabi sa kanya ni Laban, "Tunay na ikaw ay laman ng aking laman at dugo ng aking dugo." At doon na siya tumira sa loob ng 1 buwan. Pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, "Hindi dahil magkamag-anak tayo ay pagtatrabahuhin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong isweldo sa iyo?" Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Genesis chapter 29 verse 16 to 21. Si Laban ay may 2 anak na dalaga. Si Leah ang nakatatanda at si Raquel naman ang nakababata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Raquel. Nabighani si Jacob kay Raquel, kaya't ang sabi niya kay Laban, "Paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel." Sinabi ni Laban, "Mas gusto ko nga na ikaw ang mapangasawa niya kaysa iba. Sige, dumito ka na." 7 taong naglingkod si Jacob upang mapasakan niya si Raquel. Ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Sinabi ni Jacob kay Laban, "Dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ng inyong anak." Amen. Parang morning po sa bawat isa mga kapatid. Mabasahin ko po ngayon ay ang Genesis chapter 29 verse 22 to 28. Ang sabi dito, verse 22, "So Laban brought together all the people of the place and gave a feast. But when evening came, he took his daughter Leah and brought her to Jacob, and Jacob made love to her. And Laban gave his servant Silpah to his daughter as her attendant. When morning came, there was Leah, so Jacob said to Laban, 'What is this you have done to me? I serve you for Rachel, didn't I? Why have you deceived me?' Laban replied, "It's not our
custom here to give the younger daughter in marriage before the older one. Finish this daughter bridal week, then we will give you the younger one also in return for another 7 years of work. And Jacob did so. He finished the week with Leah, and then Laban gave him his daughter Rachel to be his wife. Amen po. God bless po everyone. Shalom. Book of Genesis, chapter 29, verse 29 to 31. Ibinigay ni Laban kay Raquel ang alipin niyang babae na si Bilha para maging alipin nito. Kaya sumiping din si Jacob kay Raquel. Mas mahal niya si Raquel kaysa kay Leah. Naglingkod si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. Nakita ng Panginoon na hindi mahal ni Jacob si Leah, kaya niloob niyang magkaanak si Leah, pero si Raquel naman ay hindi. Amen. Book of Genesis chapter 29 verse 32 to 33. Titignan ko po ngayon lahat ng mga alaga mong hayop. Tapos kukunin ko yung mga itim na tupa at may batik-batik. Pati yung mga kambing na may spots. Yan ang gusto kong bayad. Machi-check mo naman kung dadayain kita o hindi. Pag tinignan mo na yung bayad na hinihingi ko, pag may nakita ka sa akin na kambing na walang spot o kaya tupa na hindi itim, ibig sabihin, ninakaw ko yun. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis chapter 29, verse 34 to 35. Muling nagbuntis si Leah at nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi niya, "Ngayon, magiging malapit na sa akin ang aking asawa dahil 3 na ang anak naming lalaki." Kaya pinangalan niya ang sanggol na Levi. Muling nagbuntis si Leah at nanganak ng isa na namang lalaki. Sinabi niya, "Ngayon, pupurihin ko ang Panginoon." Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Judah. Mula noon, hindi na siya nagkaanak. Amen po.